dear beloved, Boss Mike, Cervera! Meron ng fake news silang nilabas, mga kababayan. Itong kampo ni Sara Duterte na si Buday, mga kababayan, naglabas na ho sila ng fake news. Eto na, sabi ko sa inyo talagang eto hindi na nila lulubayan, mga kababayan Sisirain nila ang isipan ng mga Pilipino, mga kababayan. Binubulong ko na nga ho, bulong na ho ito. Para nga yung boses ko, yan, masasalo ng etong laptop. Tapos, dito sa likod, mga kababayan, ayan, nandito ako sa may likuran. Yung likuran ko, mga kababayan, walang tao na makakakita, di ba? Poste tong nasa likuran ko Tapos nakalupasak ako rito sa may sahig. Oo, grabe, Jax Demolay, live na live tayo. Oo, all the way from Hong Kong, Hong Kong International Airport. Ano po? So, punta ako ng Milan ngayon. Mamaya-maya, siguro after mga, ano na ba, 40 minutes, boarding na namin. Kasama ko si Jen. Ayan, si Jen, lumalantak ng lumalantak ng pagkain mga kababayan. Ayan. So, eto na, Ninang Lily, nandiyan ka na, kita tayo dyan, sa Zurich. Pupunta akong Zurich. So, eto na, mga kababayan ko. Si Kong Luistro, binanatan itong si Sara Duterte, mga kababayan. Nako, matindi, ha? At eto, mga kababayan, unahin na natin tong fake news nila, mga kababayan, ha? Eto, sinagot na rin naman ito ng COMELEC, mga kababayan. Etong isang kandidato na maingay na, alam nyo yon, na sinisiraan niya etong eleksyon at ang COMELEC. Dahil nga daw, mga kababayan, meron daw hindi mga tumutugma. Mga kababayan, ipinaliwanag na ho yan ng alin? Ng COMELEC na walang ganong hindi nagtutugma. Kasi nga, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, alam nila na sila'y matatalo. Maraming majority, sabihin na lang natin, majority matatalo ang kandidato ni Duterte. Ano po, mga kababayan? Ano? Hindi naman. Ken Kulits, hindi. Eto na. Umpisa na natin dito, mga kababayan, Pero bago ang lahat, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ano po? Kong Luistro, banatan mo! Pahayag ng ating Vice Presidente kahapon Dali sa nga. sortie ng ating katunggali. Mawalang galang po. Hindi po Ulit natin mga kababayan nilakasan ko lang. Pasok. ay nang naging pahayag ng ating Vice Presidente kahapon Oo nga. sa sortie ng ating katunggali. Mawalang galang po. Huwag mo nang igalang, hindi naman kagalang-galang si Buday. Kong, huwag mo nang igalang, hindi ho kagalang-galang si Buday, ha? Hindi po buwaya ang Congresswoman ng Batangas 2nd District. Oo naman. Mga kababayan, sinabihan po bang buhaya itong si Kong Luistro, mga kababayan? Simple lang ho yan. 'Di ba? Simple lang ho yan. Dahil itong si Kong Luistro ay ginisa itong si Sara sa investigasyon sa Quadcom, kaya pinanggigigilan ho ni Sara. Aring etong si Kong Luistro. Yun po ang katotohanan. Kaya ho gigil na gigil. Tignan nyo ho, si Abante, si Chua, at saka si Valeriano ba yon, mga kababayan? Abay, binanatan din ho niya, di ba? Lahat ho ng mga kumukontra sa grupo ng mga Duterte, lalong-lalo na sa kanya, ay talagang binabalikan niya. Mapaghiganti ang gaga, mga kababayan. Mapaghiganti. Ay, kita niyo, mga kababayan, no? Di ba? At eto, mga kababayan, tulad ni Kong Luistro, binanatan din. Tanungin nyo, mga kababayan, sa lahat ng narinig natin na pangangampanya niya sa mga kandidato niya, wala ho tayong narinig na plataforma. Walang plataforma, mga kababayan. Wala ho. Anak ng tinapa, puro galit, ngit-ngit yung kanyang mga sinasabi. Puro mga hate campaigning ang kanyang mga dala, mga kababayan. Hindi ho natin nakaringgan ng kahit yung bang magandang salita na
tayo ay magkaisa na, kalimutan na ang mga nakaraan, nahidwaan at tayo ay tuloy-tuloy umangat ng tuluyan. Ano po? Hindi ho eh. Ang kanyang mga banat, puro sama ng loob, puro hinanakit, puro paghiganti. Yung po ba mga kababayan Gigi Colosero yung po ba ganon ang nararapat na maging pinunot leader ng bansa? Kaya nga ho mga kababayan, alam nyo no, sana, sana talaga iboto nyong lahat yung mga alam nyo na talagang makakatulong kay Pangulong Bongbong Marcos at yung mga kandidato na may konsensya. Konsensya na hindi ho kakampihan. Sino? Itong si Sara Duterte. Ano? Tulad ng ibang mga kandidato dyan. Mga kababayan. Abay, meron akong napanood na isang article o isang video na ito daw si Kiko Pangilinan, mga kababayan, abay ibinebenta na rin yung kanyang kaluluwa sa iglesia. Sabi pa naman ng kasunduan bitbitin nyo ko at ako ay hindi ko ikukonvict itong si Sara Duterte. Yun daw ang pangako Kaya alam nyo mga kababayan tandaan nyo, wag nyo nandalin niya si Kiko. Oo, wag nyong iboboto. Mga kababayan, dumiretso na lang tayo saan? Sa grupo ng alyansa. Opo, kahit sa 10 lang yan, mga kababayan. At least yung 10, maipasok nating lahat. Di ba? Bam Aquino po yun. Naku, kasama. Kasama si Kiko. Arnold, kasama. Oo. Ngayon, mga kababayan, kasama rin ba si Bam? Grabe, no, mga kababayan, di ba? Si YM Arlene, hindi, nangampanya naman ako. Hindi ako tumakas na taon lang talaga itong lakad ko nataon. Matagal na hong nakabook ito. Eto na, mga kababayan, punta na natin si Kong Luistro. Pasok! Ang Congresswoman po ng Batangas 2nd District ay Congresswoman na nagtratrabaho sa tiwalang ibinigay ng taong bayan. Correct, mga kababayan. Alam naman natin na talagang etong si Kong Luistro hinangaan ng maraming mga Pilipino dahil sa pinakita niyang katalinuhan. Ipinakita niyang katalinuhan sa pag-iimbestiga ng Quadcom. Hindi naman natin maitatanggihan na talaga namang napansin ng mga Pilipino yung katalinuhan netong si Kong Luistro, di ba? Eto na, Rosie B. Grabe na, gapangan dito. Kaya nga mga kababayan, mag-iingat kayo. Sige, tanggapin nyo lahat yung mga pera na binibigay ng mga hinayupak ng mga kandidato. Tapos iboto nyo pa rin kung sino yung nasa loobin ninyo. Ganun yun, di ba mga kababayan? Huwag ho kayong magpapadala sa kung sino yung pinakamalaki ang binigay sa inyo, yun na at siya na. Hindi ho yun yung nagbibigay ng palatandaan na itong tao na nagbibigay ng napakalaking pera para iboto siya, mabuti na leader ng lugar ninyo o maging ng bansa. Mga kababayan, naka 5K. Grabe mga kababayan, ang pera. Sabi ko sa inyo, bumabaha di ba? Bumabaha, buti na lang talaga. Umalis ako. Bakit? Para makaiwas tayo na tumanggap ng mga bayad ng mga politiko, mga hinayupak na yan. Sabi ko sa inyo, piliin nyo na lang yung mga yung mga tao na tingin ninyo na may takot pa na gumawa ng masama sa inyo at sa bansa. Yung bang less yung pangungurakot. Kasi mga kababayan, aminin na natin, lahat yan mga kababayan. Hindi tumakbo yung mga yan para maglingkod at para gumastos ng limpak-limpak na salapi para sa mga tao. Tumakbo yung mga yan, para para madagdagan ang yaman ng mga yan. Ganun lang ho naman yan Napakasimpleng unawain Sa panahon ho ngayon, napakahirap na ho na magtiwala sa mga politiko. Pero kukonti parang yung nagla-like. Tuloy natin itong banat ni Kong Luistro. Matindi mga kababayan Pangalawa po, ang Council of Record po ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Nilo Divina ng Divina Law Office
Alam nyo mga kababayan, ano? Ito na yung ginagawa nilang propaganda kay Kong Luistro eh. Tapos na rin naman yung kaso na fabricated na tinanim na kaso dito sa asawa niya. Mga kababayan, tuloy-tuloy na ginagawa ni Sara. Alam nyo naman si Sara, kahit na walang tira, ibinabanat niya. Sample na lang ho mga kababayan ng banat ni Buday. Si Buday ho, kahit walang tira, binabanat niya. Bakit ho kanyo mga kababayan? Tignan po ninyo. Itong si Attorney Claire, kung banatan niya. Ano pang banat niya? Pinsan Nino ni Franz Castro. Yun lang yung banat niya eh. Wala na hong iba. Ano pa? Meron pa. Oo, yung pambata na tira. Ganun naman eh. Yung lumalabas at pumapasok sa bibig niya, basura. Pero mga kababayan, pansinin nyo, yung si Sara, kung paano magsalita. Daig pa ho. Nasa Puso Negro, yung mga lumalabas sa bunganga niya. Ganun kabaho at ganun kadumi. Ano po, mga kababayan? Oo, live na live talking yan. Tuloy. And my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo, sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Yan, mga kababayan. Pati po mga utang ay inuungkat na ni Sara. Abay, Sara, bago ka maningil, dapat may resibo ka. Yun nga yung sinasabi ko eh. Lagi ka na lang ganyan, kaya lagi kang nabubutata. Ano po? Laging nabubutata itong si Sara sapagkat mga kababayan, tignan nyo naman. Kita nyo yung ginagawa ni Sara. 'di ba? Naniningil, bumibira ng kahit walang ebidensya, walang resibo, kahit na hangin ang tamaan niya, walang paki siya. Basta may masabi siya, ganun ho mga kababayan. Ang alin? Ang totoong galing ng Puso Negro ang lumalabas sa bunganga. Kita nyo? Pero ang mga pumapasok sa bunganga niyan, alam nyo kung saan galing? Galing ho sa kaban ng bayan. Pero ang lumalabas sa bunganga, galing sa Puso Negro, mga mga kababayan, grabe, no? Matindi. Eto na. Tingnan nyo naman itong si Kong Luistro, napaka-respeto pa rin. Pagsagot kay Sara, kahit na ganon, basura, yung mga lumalabas sa bunganga ni Sara, pero yung sagot ni Kong Luistro, mahinahon at may maliwanag na pagpapaliwanag. At oo nga naman, kailangan bago ka tumira, bago ka bumanat ng mga kung ano-ano, dapat may resibo ka. Hindi yung napakadali kasi mga kababayan nasabihin na may utang. Di po ba? Sa bagay, gawain na ho ng mga Duterte yan. Tingnan nyo na lang mga kababayan. Ano yung pinapakalat po nila? Na ito daw si First Lady ay nahuli. Mga kababayan, labas-pasok nga ho sa embassy yan. Meron pa silang mga pakana, mga kababayan Meron daw porcelas, mga kababayan, na ikinabit kay First Lady. Ganyan ho sila, magpakalat ng mga maling impormasyon. Biruin ninyo, naisip pa nila yon na dahil daw may porcelas, ay yun daw yung palatandaan na hindi siya pwedeng lumayo. At yun daw meron daw microchip para matrace siya kung nasaan. Biruin ninyo yun, naiisip pa nila yon. Ganun talaga mga kababayan bakit kailangan nilang siraan ng First Lady at ang Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kasi doon lang ho sila makakapuntos. Kaya kahit na fake news, kahit na anong mga banat, kahit na galing ng Imbornal, kahit galing ng Kanal, kahit galing kay Sara, gagawin nila. Kahit na walang patunay, sige lang sila ng tira. Di po ba? Kaya nga mga kababayan, kita nyo. Pansinin nyo pagmumukha ni Sara ngayon. Ay halatang halata na ho mga kababayan. Ang alin? Ang sobrang stress niya. Takot na ho si Sara na siya ay mawala sa pwesto. Yun ang totoo mga kababayan. Kaya ngayon mga kababayan,
Dahil nga po hindi na makaganti, dahil wala namang igaganti, wala namang maitatapon talaga sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil maganda naman yung pinapakitang performance ni Pangulong Bongbong Marcos, ano? Ayun mga kababayan, tingnan mo, nanlintik. Ano, kung ano-ano na lang ang sinasabi. Di ba? Ay ganun ho tayo, nung bata tayo, ha? Kapag ka tayo nakipag-away at gigil na tayo, ha? Hindi na natin iniisip kung ano yung sinasabi natin parang hindi nag-matured si Sarah ano po mga kababayan? Parang hindi nag-matured si Sarah. Parang hanggang ngayon mga kababayan, alam nyo, elementary pa rin yung asal niya. Ganun po. Sige, Kong Luistro, tuloy. Pasensya na po. Pero hindi ko po ito maunawaan. Pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong napangkit, pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Kita nyo mga kababayan, napakasimple lang yung mga banat, ano? Oo, ganun ang maganda, 'di ba? Kung talagang may utang, di bayaran. Pagsikapan na bayaran, 'di po ba? Di ka magkakaboto bukas. Nga, Gemma Yambaw pero panay ang pangangampanya ko. Kanino? Mayor Trillanes. Ano po? Mga kababayan, Kong Luistro. Mga kababayan, huwag niyong kakalimutan sa mga taga saan ba to? Laguna, Batangas. Hindi mo mabubuti si Kibuloy. Di ba, mga kababayan? Alangan naman ng mga trabaho party list, mga kababayan, at syempre, buong ticket ng alyansa, mga kababayan, isolid nyo na yan. Isolid nyo na yung buong ticket ng alyansa. Wag lang si Camille Villar at saka si Manang Aimee, tanggalin nyo na sa listahan nyo yan, mga kababayan. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.